Okay, so it's our first day sa Bangkok and this is gonna be our first day na maglalakwatsa. And our first destination is going to MBK. So from Picnic Hotel, maglalakad ka po walking distance. I think it will take you 5 minutes. And then sa Victory Monument, may train station po doon. And ito po yan. Magbabayad po kayo ng 33 to 35 baht per person. So ito po yung rush hour nang lumabas kami. So makikita nyo, ang daming tao. Siksikan siya, pero not too much siksikan na makikita sa iba. We still managed to get inside the train. Pinapo ako, sila Kuya Arvin, si Ate Rendon, si Ate Jel, si Bunso, at saka si Daddy nakatayo. So ayan, from Victory Monument, if you go to Siam Paragon by train, it's 15 to 17 minutes. So medyo hintay-hintay lang kasi for every station na dadaanan ni train, humihinto siya, may bababa, may sasakay. So sabihin ko lang sa inyo guys, ang pagpunta po sa MBK, madadaanan nyo is Siam Paragon, but it's actually a chance for you to see yung iba-ibang malls na magkakalapit talaga, adjacent to each others. So, ito yan. Nakababa na kami. And, pagbaba namin, sumakay kami ng elevator going up. And medyo, wag po kayo magpapakalito because sa mga train stations po dito sa Bangkok, you might notice, kailangan alam mo or magtanong ka sa mismong teller kung aling way or aling bay ang dapat mong puntahan para makapunta ka sa MBK or kung saan man po kayo pupunta. So, ayan, yan na po yung harap ng Siam Paragon. And nung dumating kami dyan, I think we're about like 30 minutes earlier. Kaya hindi pa siya bukas. So if you notice, marami na naghihintay. Yan yung ito po yung pinakaharapan. And ito pong harapan na yon mismo is yung exit, supposedly. But the reason why kung ba't kami dyan tumayo is because malamig yung lumalabas na hangin from the mall. Syempre aircon. So we decided to stand muna dyan instead na going doon sa entrance. Dahil doon sa entrance, nakasara pa po yung sliding glass door ng mall. So we waited for like if I'm not mistaken, less than 30 minutes. And then, ayan, marami na naghihintay. And if you notice po, iilan-ilan na lang ang nagmamask talaga. So kami, hindi na rin kami nagmask. Kasi, as in, sobrang init, papawisan ka talaga. Medyo ano ba ang tawag doon? Nakaka-irritate kasi ang init, tas nakamask ka pa. So, ayan, nagbukas na po siya. Pumasok na kami and makikita nyo sobrang daming tao talaga, as in daming tao, ang daming turista and iba-iba ang pinupuntahan, but mostly na pinupuntahan po nila ay mga malls. So ayan, pababa kami para at least we could start sa baba, makaikot, makita namin kung anong meron. So ayan si Bunso sa harapan namin, then si Ate Renren. And yung pong mga nakikita nyong yun are mga machines, ATM, kung sa kayo pwede mag-withdraw. And mind you guys, sa pag-withdraw, if you decided to withdraw, you'll be charged of 300 pesos.
Whether mag-withdraw ka or check balance, meron po siyang charge. So, ayan, nag-iikot-ikot na kami. Ito po yung pinaka parang food court nila na marami talagang choices where you want to eat. And, ayan, nag-stop kami kasi si Bunso, gusto niyang uminom. So, ang gagawin po dyan ngayon is magpapapalit kami. Kukuha kami ng card dito sa counter na to. And yung card po is magkakaroon ng laman base doon sa amount na ibibigay mo sa kanila. So, for example, nagbigay ka ng 200 baht, yun po ang ilalagay nila sa card. No extra charges. And, yung pong card ang gagamitin nyo to buy water or any food or any drinks na gusto ninyo. In most restaurant, not restaurant, but mostly sa mga malls, pagka food court, ang gamit nila, mga cards. So, you have to at least put money dun sa card na yun para magamit nyo. So, yung mineral water po, 1 bottle is 20 baht. And at that time, ang kinuha ni Bunso, hindi malamig kasi baka ma-irritate bigla yung throat niya dahil bawal po sa kanya yung sobrang lamig. So, ayan. And then, after namin bumili, sinwipe na ni ate yung card and then, nung binalik niya sa amin, merong resibo, of course, yung kung anong amount yung, how much yung total amount ng nabili mo sa kanya. And then, ibabalik po namin si card doon kay ate kung saan kami nagpa-charge or nag-load ng card. Why? Because you can refund your money up to single cent kung ano man amount ang meron doon sa card mo. So, even if let's say for example, nag-load ka ng 200 or 100 or whatever amount ang niload mo, kahit ang natitira dyan 50 cents baht, ibabalik at ibabalik po nila sa inyo as long as you return the card to them. So, ayan. Pagbalik namin, binigay po sa amin yung pinaka laman ng card. And, ayan, dyan po kami kumuha ng card kanina. So, kung if ever, halimbawa, pumunta kayo sa ibang mall, same process, same procedure, kailangan mag-load ka ng card. So, ayan. Nung nag-refund na kami, ayan, nag-iikot-ikot na kami. Actually, tinatanong ko dyan si Ate Renen. Parang gusto pa kasi ni Ate Renen na dyan na lang kami kakain. Kasi una, hindi mainit. Aircon kasi siya. Pangalawa, you have choices. Not only 1, 2, 3, or 4 choices. Marami po sila. Iikot ka lang, maghahanap-hanap ng gusto mo. But then we decided na mag-ikot muna kasi they might find ibang restaurant or food court kung saan pwedeng kumain. Ayan. So, maglalakad-lakad na kami. And habang sa paglalakad namin, makikita nyo or manonotice ninyo na maraming kainan talaga. Merong Burger King, may McDonald's, etc. Basta marami po. Ayan. So, lakad-lakad and then kung mapapansin po ninyo, halos lahat po ng mall dito sa Bangkok talagang malalaki, as in malalaki. And then, marami ring turista. Walang mall na konti ang tao. As in, lahat ng mall sobrang daming tao. Yan, may Kenny Rogers. Tapos, meron Subway. Marami po kayong makakainan dito. So, in case pumunta man kayo, at least marami kayong maiikutan. Marami kayong mga choices kung anong gusto ninyo. And then, syempre, kung pupunta ka sa ibang bansa, you should try yung mga foods na talagang popular sa kanila. Yung mga authentic food ng halimbawa ng Bangkok, or kung pupunta kayo sa Singapore or Hong Kong, kasi hindi ka naman pumunta dito sa Bangkok para kumain lang sa Kenny Rogers or sa Burger King. Yun ang lagi namin sinasabi
kay Bunso. Kasi si Bunso po is, most of the times, talagang hinahanap niya chicken. Anything na fried, either chicken or pork, basta fried siya. So, ayan. Ganun din po yung sinasabi namin kay Ate Jel at saka kay Kuya Arvin kasi first time nila pumunta rito. So, ayan. Marami naman. May mga ramen din. May mga noodles na pwedeng magustuhan ninyo. So, ayan. And then, as in, pag nilibot nyo po yung isang mall dyan, ayan po pala si McDonald's. So, dyan po, marami rin kumakain. Although, yun nga sabi ko, mas ine-encourage namin si Bunso and sila Ate Renren, Kuya Arvin at Ate Jel na kumain ng mga authentic food dito sa Bangkok instead of going to Kenny Rogers or McDonald's or Burger King. Kasi nga naman, 'di ba? What's the use na pumunta ka doon kung hindi mo matitikman yung mga foods nila? So, ayan. Kaya if mapapansin niyo, undecided pa talaga kami kasi we're still checking kung saan masarap kumain or kung ano makikita dito. Alam mo yun? So, from Siam Paragon, since papunta kami ng MBK, lahat yan walking distance. At first, medyo hesitant pa sila Kuya Arvin, sila Ate Ren at Ate Jel. Cause it's gonna be like, kung hindi ako nagkakamali, medyo malayo ng konti kung lalakarin mo from Siam Paragon to MBK. But, hindi ka naman maiinip because along the way, marami kang makikita. Ayan, if you see, yan po yung Krispy Kreme. Yan, pwede ka rin bumili dyan. If you want to sit there and have coffee, tapos may Krispy Kreme, pwede rin. So, ayan, papanik na kami dyan. Yan yung way papunta sa taas na may train station din. And from there, lalakarin po namin. Ayan siya, papanik ng escalator. And then, paglabas po dyan, lalakarin mo. Doon medyo mainit guys, as in mainit talaga. Parang nasa Pilipinas ka. May times na parang mas mainit pa sa Bangkok. So, ayan. Maglalakad ka from Siam Paragon going to Siam Square. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So, yan na po yung way. Lumabas na kami ng Siam Paragon. Yan ngayon si Siam Square. And by the way guys, don't get me wrong, I am sorry because most of the people, I hear them pag-pronounce Siam as Siam, but some of them Siam. But if you check sa Google, correct pronunciation is Siam. So this is the Siam Square. Sometimes they pronounce it as Siam Square, whichever. Basta importante hindi ka maliligaw. So ayan, Siam Square, ito po yung well actually it's worth naman, super worth naman na puntahan siya. Because you get to see cinemas, bowling alleys, to aquarium and museum. So, marami kayo talaga mapupuntahan. And if you will notice, yan, yung mga let's say, authentic brands ng Crocs, may mga Onitsuka, may Adidas, may Converse, may Nike. So, name it, you will see it all there. So, although pricey, but there are times na nagsisale sila. Itong pinasok namin na sa Crocs, ayan, marami po silang mga iba't ibang designs ng Crocs.
Yan. So you at least you get to choose whichever design you want to buy. Yung isang tinanong ko dito, naka-sale siya. It's 2,700 baht. And in peso, that would be like 3 or less than 3,000. Siguro mga 2,829 if I'm not mistaken. Try to compute depending on the currency. So, naka-sale pa po yun. But these are mga authentic items ng Crocs. So, iba-ibang design, pati yung mga bagong labas nandyan. Talagang, kung talagang marami kang pera, as in, mapapabili ka ng di oras. Dahil talagang magaganda naman po siya, guys. So, ito po yung araw na naka-sale sila. I think, sale sila for that week. Or, most of the times nagsasale talaga sila because they consider yung dami ng tao na pumupunta. Although marami naman talaga araw-araw, if you notice, hindi lang po mga Pilipino ang pumupunta sa Bangkok. We also see mga Chinese, Koreans na pumupunta sa Bangkok. So, ayan. Marami kang pagpipilian sa mga Crocs na to. Actually, kaya po kami pumasok at that time is because naghahanap kami ng Crocs na black for bunso dahil kakailanganin niya sa school. So, but sabi nga ni Daddy, it's too expensive para bilhin mo naman dyan dahil gagamitin lang naman yung pang araw-araw sa school because every time na pumapasok sila sa school, hinuhubad po nila yung black shoes. They still have this protocol sa school nila na pagka pumasok sila, aalisin nila or huhubarin nila yung black shoes nila, ilalagay sa isang area, and then they will use yung Crocs nila para doon nila gamitin within the classroom or within the school. Ayan. So, ayan. Makikita nyo yung black and white na yun. Bagong labas po yan. And, we decided to, ayan, lalabas na kami. Wala kami nabili kasi it's expensive nga eh. Pero kung, alam mo yon kasi may times na even if lalabas ka or pupunta ka sa ibang bansa, kahit may pera ka, kung hindi mo naman yung needs versus wants ba na sinasabi nila. And yan po yung lagi sinasabi sa akin ni husband. So, ayan, lumabas kami and maglalakad-lakad na kami and may fila pa na mga rubber shoes. And napakalawak po ng ang Siam Square. You get to see a lot of stores dito na talagang authentic ang mga binebenta nila. But you will enjoy. Hindi ka po makakaramdam ng sakit ng paa habang naglalakad kahit malayo si Siam Paragon going to MBK. Kasi itong mga nakikita mo dito sa Bangkok, talagang nakakaaliw naman sa paningin even if hindi ka bumibili or parang window shopping lang. Ayan. Yan yung mga, sabi nga, the Thai Designers Fashion and Boutique. So, nandyan lahat yan. Mga coffee, beauty, health and spa, nandyan po lahat. So, ayan. Maglalakad na kami papuntang likuran. But then, yung likuran na yan, mas marami pa rin po kayong makikita. So, yan pong, just to give you idea, si Siam Square, magkakalapit na po yan. Si Siam Paragon, Siam Square, yung ibang mall like MBK, and then, yung sa, ano pa ba, basta marami pong malls na magkakatabi dito na as in yung isang buong araw mo kulang para mag-ikot ka sa isang mall lang. So, but our main purpose on that first day is
papunta ng MBK. Kasi sa MBK kasi maraming mga pwedeng mabili na mas mura talaga compare sa Siam Paragon at saka sa Siam Square na medyo talagang pricey dahil mga authentic items or products ang binibenta nila. So, ayan na yung way. And if you will notice, marami pa din mga shopping stalls dyan o yung mga pwesto na pwede kang bumili kung ano man ang gusto mong bilhin, mga beauty products, mga bags na authentic, and then ayan, pwede ka rin kumuha ng mga pictures sa bawat dadaanan mo dyan. Ayan, yan po yung at that time sobrang init na, napakainit, kaya medyo uneasy si Bunso dahil parang ayaw niya na maglakad. Yung gentlewoman, well, I know popular na po yan, most of us naririnig na to, and ito po yung product na may mga bags, may mga tote bags, may mga flip-flops, may mga sombrero na pag tinignan mo akala mo ang mura-mura na parang katsa lang siya, pero actually mahal talaga siya. So if I'm not mistaken, meron ako nakita isang tote bag, it costs 2,000, depende po sa laki ng tote bag. So ayan. Yan, so we stopped. Lumampas lang kami ng konti sa Gentlewoman store. Kumuha-kuha na ng photo dyan sila Kuya Arvin, Ate Jel, and Ate Renren. Yan, so picture na pagdating dun sa paglabas namin from Siam Square. Ayan, si Kuya Arvin, si Ate Jel, si Bunso, Kuya Arvin again. And then ito na po yung sa likuran mismo ng Siam Square. And then yan, makikita nyo, yan yung Siamscape building. So itong Siamscape building, may mga offices, may mga stalls, may mga roof garden, marami ka makikita inside. And there you go, guys. Till next video, please subscribe, like, and click the notification bell if you want to be notified whenever we have new videos. Bye!